ang diniscuss ni Pastor ay yung pera. So, ang pera talagang it's a management tool na binigay sa atin ng Panginoon. Kung paano natin i-handle yon, it shows kung sino talaga yung Panginoon natin. Pero ngayon, ang ano natin is, God is greater than our enemy. Yun yung pangalawa. So, ang question is, do you have any enemy? Sino may question? Sino may enemy? O baka tayo lang, pastor, para sa atin lang to. Sino may mga enemy? Kamay. Dito. May enemy. Okay. Minsan kasi, ang ano natin na, ano yung ano ni Michael Jackson, I'm a lover, not a fighter. Hindi daw, wala daw enemy. Meron talaga. What is an enemy? Ano ba, paano ba natin dinidefine ang enemy? It's someone or something na is against us. Gusto tayo saktan, gusto tayong sirain. Ano ba yung definition natin ng enemy? Someone na gumagawa ng scheme para gawang masama sa atin, yung ba yung enemy natin? Paano natin dinidefine? Kasi kung paano natin dinidefine yung enemy, minsan dadami yan. No? Depende sa definition. Kung ano yung dinidefine mo as enemy, minsan kukunti yan, minsan dadami. Kasi depende talaga yung kung paano mo dinidefine yung enemy. Who do you consider one as your enemy? Paano mo siya kukonsider na ito enemy, ito kasama ko? Di ba? Ito yung kagrupo ko, ito yung hindi ko kakampi, no? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. What does the Bible say about enemy? No? Ano ba yung sinasabi ng kabuuan ng Biblia tungkol sa enemy? Sa Old Testament, may mga instruction ng Panginoon na ubusin o patayin lahat ng race na yon, no? Hindi dahil may kasalanan sila, dahil lahat naman talaga tayo may kasalanan. Okay? Ang bottom reason is pinoprotect ng Panginoon ang line ni Jesus. Okay? Yun yung pinoprotect niya, yung line ni Jesus. So, kailangan matanggal yung, dumating nga sa punto na kailangan niya lunurin ng buong mundo at sinuwa lang at ang pamilya niya yung mabubuhay dahil sa kasalanan. Sobra na yung kasalanan. So, pag tinignan natin sa Bible, tatlo talaga yung enemy natin. Okay? Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung palagi mo kasama. Flesh, world, and the devil. Okay? Yan yung tatlong enemy ng Kristiyano. Okay? Kasi pag hindi ka Kristiyano, nandun ka na sa world. At gustong-gusto mo na yung flesh at kakampi mo si Satan. Yun yung ano niyan. Okay? As Christians, yan ang kalaban natin. Ang ating sarili, flesh, no? Yung sinful nature. Di ba sabi ni Paul, yung mga gusto kong gumawa ng tama, pero hindi ko kayang, di ba? Hindi ko magawa. Dahil, yun nga, yung sinful nature natin. So, yung flesh. So, ang verse natin ngayon ay galing sa Matthew 5:43 to 48. Ito yung sa Sermon on the Mount na nilayout ni Jesus yung pinaka mandate niya doon sa kingdom citizen. No, ito yung mga
instruction o way of life. Okay. Tayo muna tayo at basahin natin yung Matthew 5, 43 to 48. Ready? Go. You have heard that it been said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemy and pray for those who persecute you, that you may be the sons of in heaven. He causes sun to rise the evil and the good, and send rain to the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Not even the tax collectors doing that. If you honor brother, what are you doing more than others? Be perfect, therefore, as your Father in heaven is perfect. Let's pray. Lord, marami po salamat, O Lord God, dito sa time at presence ninyo, Lord God. Thank you, Lord, na patuloy kayo, Lord, ang magtuturo sa amin, Lord, sa aming isang mahirap na command, O Lord God, to love our enemies. Alam namin, Lord God, na we need to know this and by heart, O Lord God, na magawa, O Lord God. Dahil si Jesus mismo, Lord God, na ginawa niya to. And I know na from the bottom of your heart, ito yung gusto din ninyo sa mga anak ninyo. Maraming salamat, O Lord God. We ask this with the Holy Spirit and the power, Lord God, na of your word to teach us. Sa lahat na ito, in Jesus' name, amen. Amen. That's it. Balikan natin yung verse. Ang sabi, love your enemies. Ayan. Love your enemies. You have, ito yan, i-visualize ninyo. Si Jesus nandun sa Sermon on the Mount. Sinasabi niya to, you have heard that it been said. Yun yung galing sa Torah ng ano nila. Pero, ang nasa Leviticus ay love your neighbor. Hindi nilagay sa Leviticus, hate your enemy. Wala kang makikita ganun sa Leviticus. Okay? Ang sabi nga nun, pati yung mga sojourner o yung mga bisita na nandun sa iyo, kailangan mo rin mahalin. At saka yung mga kasama mo. So, ang ginawa ng mga Pharisees, dinagdag nila niyan, yung and hate your enemy. Pero ito, pag binisualize ninyo, galing sa Torah, sinasabi ni Jesus, love your enemy. No? Yun yung command ng Old Testament. Love your enemy. Pero yung mismong Word of God, ang sabi ni Jesus, but I say unto you. Nakita ninyo yung authority ni Jesus. No? Doon sa time na yon. Kasi kung nandun yung mga Pharisees at saka Sadducees na pinapakinggan siya, teka, bakit binabago mo? Parang gano'n, no? Ano yung dinagdag mo? Yung sinasabi sa Torah? Yung authority ni Jesus na ine-explain niya kung ano talaga yung meaning, no, ng love your enemy sa mga tao. Yun yung sinasabi niya. Ito, kaya niya ini-instruct sa atin kasi sa atin mismo, parang mahirap. No? Hindi mo, Brad, alam yung sakit. No? Hindi mo alam kung anong ginawa nila. Mahirap, pero hindi yun ang point eh. Ang point is, yun nga, sabi ni Jesus, love your enemy and pray for those who persecute you. Yun daw ang unang solusyon. Pray for those who persecute you. Kung meron kang
palagay na natin, enemy, no? Palagay mo na. Hindi ikaw yung may nagagalit sa kanya, siya yung nagagalit sa iyo, okay? Pero ang punto ay pray for your enemy. Bakit? Kasi ang Diyos lang ang pwede magbago ng puso. Siya lang. Ano ba? Example na natin yung West Philippine Sea natin. Okay? Kung tayo gagawa ng solusyon, patayan talaga. Yun na talaga aabot eh. Pero kung si Lord ang gagawa ng solusyon, babaguhin niya yung puso eh. Walang problema sa kanya yon. So, talagang pray. Yun ang solusyon. Ito, may nag-testify kasi, ang sabi sa kanya ng pastor niya, pray for 1 month yung enemy mo. Hindi yung pray, sana madapa, sana, walang, talagang pray for his needs, for his, lahat nung, yung kailangan niya, no? Pray mo. At the end, hindi ka aabot ng 1 month eh. Bago na yung puso mo. Bago na rin yung relasyon ninyo. Okay? Kasi, hindi lang ikaw yung babaguhin ng Panginoon doon sa prayer, pati siya babaguhin sa prayer. So, yun sabi, that you may be sons of the Father in heaven. Kasi, ang Diyos natin ay talagang yung pagmamahal niya, no? Lahat ng common grace binibigay niya, yung rain, yung sun, yung lahat binibigay niya sa atin, no? It's a common grace. So, lahat daw 'yan, kahit yung kapatid mo, kahit yung hindi mo kapatid, di ba? Lahat ng kailangan mo talagang mahalin. Kasi ang goal is to be perfect, therefore, as your Father in heaven is perfect. Alam natin imposible 'yon. Wala naman talagang perfecto. Pero, yun ang goal. Yun ang goal. Gagawin ng Panginoon sa buhay natin yon. Okay? Next. Love is a command. Yun talaga yung niya. Okay? It's a command. So, hindi request ng Panginoon yan sa atin. No? It's a command. Christians is empowered by the Holy Spirit. Pwede ka lang talaga magmahal dahil ang Espiritu Santo nasa iyo. Yan yung dahilan lang na pwede ka talagang magmahal ng tama. Okay? Kasi sa mundo, ang pagmamahal ay there's something na gusto nila in exchange, no? Pero yung tamang pagmamahal ay galing lamang sa Holy Spirit. So, meron ngang sa Luke 6, 27-28, but I tell you, who hears me, sabi ni Jesus, love your enemies and do good to those who hate you. Gawin daw ng mabuti. And bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Yun daw yung dapat nating ginagawa. Mahirap ba? Mahirap ba? Yun yung talagang dapat natin pala ginagawa. Kasi, yun yung kailangan ng isang Kristiyano. Yun yung out of the renewed heart, yun yung lumalabas. Okay? Ito. Di ba sa end, sa judgment na, ang ng Panginoon, ano yung ginawa mo to the least of this, you did it to me. Di ba? Sabi ng Panginoon. So, may narinig ako, sabi niya, ganito na lang. Gawin mo for 1 week or 2 weeks. Lahat ng
nakakasama mo. Okay? Lahat na sa work, sa school, sa negosyo, lahat ng nakakasama mo. Isipin mo na ito ay si Jesus in disguise. Halimbawa, yung bata, uwi sa bahay, nakita yung nanay naghuhugas ng pinggan. Kung iisipin niya, ito si Jesus in disguise, tutulungan niya. Yung nanay niya. Di ba? Kung kumakain, may natira pa 2 manok. Busog ka na. Kung nakikita mong yung mga kasama mong nasa mesa ay si Jesus in disguise, bibigay mo na yung 2 manok. Di ba? Ang sabi doon sa narinig ko, gawin mo lang yon for 2 weeks. Magbabago yung pananaw mo sa mundo. Yung sinasabi mong enemy, baka si Jesus in disguise lang yun. Di ba? Kailangan talaga nating maisip yon, no? Ma-inculcate sa buhay natin na lahat ng tao na nakakasama natin, consider it as Jesus in disguise. Kasi pag pinakinggan mo yung sa end time, 'di ba sabi ni Jesus, to the least na ginawa mo. Sabi na, paano namin nakita ka na nasa prison? Paano ka namin nakita walang pagkain, nagugutom? Paano namin na ano yun? Hindi ka naman nakita eh. Sabi ni Jesus, to the least na ginawa mo yon, you did it to me. Okay? You did it to me. So, yun yung talagang ang love, mas madali kung nilalagay mo yung sarili mo sa shoes nung iba. Mas madali. Alam mo kung ano niya kailangan, ginagawa mo na. Hindi mo na kailangan pukpukin pa para, di ba? hindi na kailangan. Talagang automatic. Ano yon? Kaya, hindi mahirap ito para sa Kristiyano. Okay? Hindi yan mahirap. Kasi, ang power to love, nandun na sa'yo. Nandiyan na. You're sealed with the Holy Spirit. Yan na yung source ng love na kaya mong mahalin no, kahit hindi ka ibig-ibig. Sabi nga pray for those who mistreat you. Bless those who curse you. So, talagang kaya yan. Hindi yan imposible. Romans 12:19. Do not take revenge, my friend, but leave room for God's wrath. It is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Ito yung problema sa revenge. Hindi ka binigyan ng authority ng Diyos to revenge. Hindi. Ang pagganti ay sa Diyos lamang. Siya ang merong responsibilidad nun. Kahit anong kaya nga sabi ni Jesus, pag sinampal ka doon sa kabila, bigay mo yung kabila. Hindi natin pribileyo, no, mag-respond ng ganti. Kasi ang Diyos ang may responsibilidad sa pagganti para sa iyo. Okay? Para sa iyo. 1 Peter 3:9. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called, and that you may inherit a blessing. You are called to this. Kung ano man yung binigay sa iyo na masama, gantihan mo na mabuti. Ang blessing para sa iyo. Para sa iyo. Hindi man nila maintindihan yan eh. Pero yung Kristiyano, dapat naiintindihan yan. Kasi, yun talaga yung mandate ng Panginoon sa atin. Gusto mo ng blessing?
Gawin mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. At mararanasan mo yung blessing. Yung first enemy natin is the flesh. Love your neighbor cannot be done. Can only be done by the Holy Spirit, the source of true love. Siya talaga ang source natin, no? Ng true love. The flesh. Yan yung kalaban natin. Refers to the sinful nature inherited from the fall of humanity. It encompasses the selfish desire, inclination towards sin, internal struggle between doing good or what is right and giving in to the sinful impulses. Yun talaga yung kalaban, no? Yung sinful desire natin. So, ang sabi ni Jesus, take up your cross and follow me. Sumunod tayo sa Kanya. At yung flesh natin ay kailangan natin i-crucify with Christ. Nandun na yun. Nung baptism natin, naging renewed person na tayo. Nung in-envelop tayo ng Holy Spirit, were purchased by the blood. Yun na yun. Yun yung ligtas ka na at insured na yung salvation mo. People are not your enemy. They are your mission field. Pag tao ang pinag-uusapan, hindi yun kalaban. Okay? Pag tao ang pinag-uusapan, hindi siya kalaban. Ito ay mission field mo. Kailangan mo pag-pray siya, kailangan mo siyang, yun yung binigay sa iyo ng Panginoon para ikaw magiging dahilan para makilala niya yung Panginoon. Yun yung mission field mo. So pag ang enemy natin ay tao, hindi yon. Kasi ang tao ay made in the image of God and His likeness. Ang tao, ginawa ng Diyos na sa image niya. Hindi yan ang kalaban natin. Hindi yan. Yan ay ginagamit lamang ng kalaban. Pero hindi yan ang totoong kalaban natin. So, God created us in His image and likeness. Kaya nga meron tayong worth. Kaya yung worth ng isang tao ay because we are made in the image of God. Yun ang worth ng tao. Kaya may halaga. So, sobrang halaga eh. Hindi mo nga pwedeng i-explain yung, di ba ang sabi ng Bible, if you gain the whole world and lose your own soul, what does it profit to you? Walang katumbas na halaga yung isang soul. Sa buong halaga ng buong mundo, ilang trilyon, ilang ano yan, walang ano yan, walang katumbas yung isang soul. So, ang likeness ng Panginoon sa atin, yun yung halaga natin, no? And God so loved us that Jesus is willing to take a form of a servant and paid the full penalty of sin. Sipin mo, noong nag-usap ang Trinity sa langit, sa heaven, sabi ni Jesus, sige, ako ang magbabayad ng kasalanan ng mga tao. Sipin mo, from the throne, wala namang mahirap doon sa puro nga glory ang natatanggap niya doon. Pero bumaba pa siya sa lupa para maging tao, para lamang bayaran yung utang na hindi natin kayang bayaran. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. So, paid the full
payment for our sins, to restore back the relationship with God through faith in His finished work. Yun lamang ang dahilan, no, para ma-restore tayo ulit. So, yun din ang dahilan bakit tayo kailangan i-share ang gospel sa iba. Dahil namatay din si Christ para sa kanila. Hindi lamang sa selected few. For God so loved the world, hindi God so loved selected few. Okay? The world, mahal na mahal niya yung creation niya na ginawa niya in His likeness. Na pag nakita mo nga yung definition nila ng mga nakikita ng Hubble telescope at saka yung bagong telescope ngayon na sobrang laki ng universe na hindi pa nila talaga na-reach yung tingin ko hindi pa sila naabot ng kalahati. No? Kasi ang light bago dumating sa atin, it will travel. So, pag hindi pa dumating yung light, wala ka pang makikita doon. So, sobrang laki doon. So, sobrang, tapos tayo, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Sipin mo, yun ang worth natin. Okay? Sa lahat ng ginawa niya na vastness of the universe. Ngayon pa lang nga nila naiintindihan yung mga ibang naghahanap pa sila ng ibang lugar na pwede natin lipatan. Hindi mo alam kung talagang dito tayo nilagay Yun yan So God is greater than our flesh. Kasi nga, He created flesh. He's greater than His creation. Siya ang kaya niya, no? Ang pangalawa nating problem is the world. Ito yung referring to the fallen and sinful system of the values, beliefs, behavior, and are contrary to God's will. Christians are called to resist the influence of the world and its temptation. Yun yung pangalawang kalaban natin, world. Kung makikita mo yung world system, di ba baliktad talaga? Ang sabi nga ng Panginoon, narrow is the way to eternal life, but broad is the way to destruction. Hindi siya, ito yung narrow way, ito yung broad way. Ang broad way, pabaliktad. Ang narrow way, papunta doon. Ang broad way, baliktad. Baliktad ang nila, ang pananaw nila. Baliktad lahat kasi hindi ang will ng Diyos ang ginagawa nila. Okay? Hindi yung will ng Diyos. Actually, yun naman talaga yung naging first sin ni Adam and Eve. Di ba ang temptation sa kanila? You will be like God. You will know evil and good. Ang nangyari, hindi lang know evil and good ang nangyari sa tao, kundi we define evil and we define good. Minsan, yung bad, good na ngayon. Huwag na kayo magulat. Talagang palala ng palala pa yan. Okay? Talagang palala ng palala pa yan. Kasi ganun nga ang world system. No? Baliktad sila sa will ng Panginoon. So yung masama, talagang magiging masama pa at palala pa yan. And huwag kayong mabahala. No? As children of God, we are protected, we are sanctified. Nandyan ang protection sa atin. Hindi pa natin binibilang yung mga anghel na kasama natin. Okay? Yung ano lang ang Holy Spirit lang at ang precious blood ng Panginoon ang wala ka pang ibang pero sa spiritual battle, lamang na lamang ka. Kaya ka lang bumabagsak sa kasalanan, naniniwala ka sa lie. Okay? Which is, yun yung third nating kalaban. God will restore back His creation. Sa end time,
sisirain ulit ng Panginoon lahat ng create niya at i-restore niya ulit. Okay? I-restore niya ulit. Bakit? Dahil na-corrupt ang creation niya. Nung ginawa niya lahat, sabi niya, it is good. Pero dahil sa kasalanan, na-corrupt yung ginawa niya. So God will restore again His creation for His glory. Kaya pag nakita natin, bakit may mga palala pa ng palala yung evil? Palala ng palala yung sin, yung lahat ng ano. It's just, ganun talaga yung takbo ng mundo. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay mas mahigit pa doon. Dahil, kung tutusin lang, pwede nang bumalik si Christ eh. Pero ang sabi ni Christ, I am not willing that any should perish. Pero pag inisip mo, may pupunta pa ba ng impyerno? Meron. Kasi, bakit? Gusto nila. Okay? Pag sinabi nilang, ayoko ng Diyos na gumawa ng langit at lupa, gusto ko yung Diyos ko, na pwede kong utusan, pwede kong, ayaw nila kasama ang tunay na Diyos. At the end, ibibigay din siya kanila yung gusto nila. Kasi nga sa free will natin, you are free to choose to love God. The third, the devil, the enemy of God and humanity. The devil seeks to deceive, to tempt, to lead people astray from God's truth and righteousness. Christians are called to resist the devil and his scheme through the power of God. The devil is a created spirit. God is greater than all His creation. Ang Kristiyano, ang kailangan lang niya, i-resist si Satan. Si Satan, yan lang ang weapon niya. Deceive, lie, tinetempt niya. Kasi ganito, kaya lang tayo na nahuhulog sa kasalanan, naniniwala tayo sa lie niya. Okay? Pag sinabi niya, hindi, masarap talaga to. Oo nga, masarap nga. Ikaw din yung na-deceive ka dahil yun talaga yung weapon ng Satan. At lahat ng demonic forces, yun ang weapon. May mga lulun sa droga, lulun sa alak, yung hindi ba sila makaalis, no? Hindi sila pigil. Bakit? Kasi may stronghold na yung evil spirit sa kanila. Example, yung unang inom mo ng alak, di ba mapait? Hindi talaga masarap. Actually, yung unang-una talaga, hindi talaga masarap. Kaso lang, sa katagalan, nagiging parang masarap na. Lagyan mo konting kalamansi, okay. Hanggang, masarap na. Kasi nga, in-invite mo yung evil spirit. No? So, talagang, na-enjoy mo na rin yung ganun sin. Ngayon, ang sabi nga ni Jesus, paano mo mapaplunder yung house na meron strongman? Kailangan mo muna i-bind yung strongman para makuha mo yung mga niya. Ganon din yun. Ang mga addicted dun sa mga, kung ano man yung addiction, it's a spirit. No? Yan yung una natitempt sila, una na tapos gusto na nila. Yun yung nagiging lahat naman yan.
Lahat naman yan, ganyan. So, ang evil spirit ay ang third enemy natin. Pero, hindi siya mahirap labanan. Kasi, ang sabi ng Bible, greater is He that is in you. Sobra-sobra. So, ang ano mo na lang, isurrender mo na lang ang sarili mo sa Panginoon at siya nang bahala doon sa battles mo. Siya nang bahala sa battles mo. Do the right thing and God will take care of the consequence. Kung ano man yung consequence noon, si Lord na bahala. Basta ikaw gawin mo yung tama. Huwag kang magsinungaling, sabihin mo, totoo, bahala na yung Panginoon ang mag-depend sa'yo. Di ba? Huwag mong i-try na, kasi yun yung yun yung lie ng devil. Kayang-kaya mo yan. Kahit wala sa tulong ng Panginoon, kaya mo yan. Hindi. Alam mo, sa experience pa lang, talon-talo na tayo dun sa mga demonic forces. Hindi sila nabubuhay ng 100 years. Spirit sila eh. Okay? Ito yung lamang nila. Sa experience, alam na nila kung paano tayo ititempt. Alam na nila. Kung saan ka mahina, alam na nila. Kasi dati, bago ka naging Kristiyano, kakampi ka nila eh. Okay? Malinaw yun eh. Kakampi tayo noon. Lahat tayo. Kaya, imposible na hindi ka matetempt doon sa pinakamahina ka. Imposible yun. Although hindi sila all-knowing, by experience, alam nila. Okay? Alam nila kung saan kahinaan natin. But, hindi yun ang ang sa atin, mas greater ang Panginoon natin kaysa sa lahat na ito. So, God is always greater than all our enemies. Sa conclusion, yan. God is greater than lahat ng enemies. Our flesh, the world, the devil. Christian needs to rely on God's power and grace, protection, and authority. Sa authority pa lang, wala nang mas hihigit pa sa Panginoon. Kung bakit yung sin, ganun pa rin, palala pa. Actually, pag tinignan mo, hindi si Satan yung naglo-Lord. Kasi Satan is already a defeated foe. Okay? Talo na si Satan nung nag-raise si Jesus from the dead. Okay? Nung binayaran niya lahat ng kasalanan natin sa cross, He was buried and ang victory when Jesus was raised from the dead. Kung hindi na-raise si Jesus from the dead, ang sabi nga ng Bible, walang kwenta yung panpalataya natin. Okay? Kaso lang, God raised Jesus from the dead. Mismong death cannot hold Christ sa tomb. Kahit nga yung pagkamatay niya. No? Ang sabi niya, siya ang nagbigay ng spirit niya, hindi siya pinatay. Okay? Hindi siya pinatay sa cross. Siya ang nag-surrender ng spirit niya. Into thy hands I commend my spirit. Ang sabi niya, hindi siya pinatay. So, si Jesus, siya yung victorious Savior natin. He is greater. Kung ano man yung problema mo ngayon, kung ano man yung enemy mo ngayon, kung ano man yung struggles natin ngayon, God is greater. Kaya, si Satan, wala na siyang magagawa. Puro lang, temptation at saka pagsisinungaling na inaano natin. Kinukondem pa nga tayo eh.
nandyan na naman. Bumagsak ka na naman. Di ba? Yun yung, huwag ka nang makondem sa sarili mo. Kasi, ito yung, si Peter at saka si Judas, pareho sila nagkasala. Di ba? Si Peter, dininay niya si Jesus. Si Judas, binenta si Jesus sa 30 silver coin. Pareho sila, masama ang naramdaman nung ginawa nila yon. Di ba? Pero, si Judas, nagbigti. Si Peter, nagrepent. Nagrepent si Peter. Bumalik loob siya sa Panginoon. Kaya kahit ilang beses ka madapa, bumalik ka lang sa Panginoon. Bumalik ka lang sa Panginoon. Alam ng Panginoon yun eh. Na mahina tayo. Alam niya yun. Naranasan niya yun. Nagkatawan tao siya. Although, wala siyang inclination to sin dahil Diyos siya at fully man at fully God. Pero alam niya yung nararanasan natin. So yun ang message ng Panginoon sa atin. Kahit ilang beses ka bumagsak, bumalik ka lang ulit sa Kanya. In humility and repentance, tatanggapin ka ulit ng Panginoon. Kung binayaran nga niya yung buong utang natin sa cross, yung pagbalik loob mo pa, hindi kanya tatanggapin. Talagang tatanggapin kanya. Let us submit wholeheartedly to the Lordship of our loving Lord and Savior, Jesus Christ. Yun talagang susi. Ang submission natin sa Lordship ni Christ. Hindi tayo yung nakaupo sa trono. Si Lord ang nakaupo sa trono. It's not about us. Okay? Kaya tayo nasasaktan. Tayo kinukonsider. Masakit, brad eh. Hindi, it's not because of you. It's not about you. It's about Christ. Kung siya ang nasa trono ng buhay mo, hindi masakit. Maniwala, hindi masakit. Kasi, siya yung nasa trono. Hindi ikaw. So you can love your enemy. This is all for the glory of God. Lahat nangyayari na to, kahit yung mga enemy natin, it's for the glory of God. Kasi, sipin mo, kung walang sin, hindi may papakita ng Diyos ang mercy niya. Paano makikita yung mercy ng Panginoon kung walang sin? Hindi mo pwede. It shows the mercy of God kung gaano kamahal ng Diyos. It's because of sin. Ganon tayong kalubog sa kasalanan na minahal pa rin. Di ba sabi ng Bible, while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi naman tayo yung, Lord, di ba? I love you. Hindi naman ganon eh. Hindi ganon ang storya. While we were yet sinners, Christ died for us. It's all for the glory of God. Ang mercy ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, ang salvation na ginawa ng Panginoon, it's all for His glory. Kaya nandyan yan. Kaya minsan, maririnig mo, sana hindi na lang pinayagan ng Panginoon si Satan doon sa Garden of Eden. Hindi mo alam na it's in the will of the Lord. Nandun na yung buong plano na yan. Kaya yung maliit natin na problema, sobrang liit niyan. Talagang lahat tayo ay within the will of the Lord. Okay? Walang nangyayari sa atin na basta lang ganon. Merong purpose ang Panginoon sa bawat event na, sa bawat hurt mo, sa bawat
nangyayari sa'yo. May purpose ang Panginoon. So, let's be thankful na sa lahat na dinaanan natin, nandiyan ang Panginoon. Pinili tayo, minahal tayo, at patuloy, every day, every second of our life, nandiyan siya. Kasama mo, at tinutulungan ka. Let us pray. Lord, maraming po salamat, O Lord God, sa oras na ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For the love, for the peace, for everything, Lord, na binigay ninyo, Lord, sa amin. Alam namin, Lord, na you have a perfect will for us. Lahat kami, Lord, may purpose. Lahat kami, Lord, yung buhay namin ay hindi lamang basta ganito, Lord. Meron kayong gustong pagawa sa amin. Show us, O Lord God. Guide us, O Lord God. At sa kahinaan namin, Lord God, tulungan ninyo kami. Tulungan po ninyo kami. Help us in our weakness. Help us magawa ang purpose at ang will ninyo sa buhay namin. Maraming salamat, O Lord God. Alam namin, Lord God, na ang church namin, Lord God, church ninyo dito sa lupa, Lord God, ang fellowship namin dito ay hindi, Lord, ang teaching ang kailangan ko, hindi yung practice, O Lord God. Turuan ninyo kami, Lord God, at tulungan sa aming kahinaan, O Lord God. Thank you, Lord God, for these 27 years na magkasama kami. At yung plano ninyo, Lord, para sa simbahan namin, sa fellowship namin, O Lord God, hindi lamang dito, Singapore, Bayang-Bayanan, Australia, at saan-saan pa, Lord God, na plano ninyo, Lord God. Kayo, Lord, ang gumawa sa buhay namin. Walang imposible sa inyo. Thank you, Lord. At sa lahat na ito, Lord God, we're more than grateful, O Lord God, sa pasensya ninyo sa amin, sa grasya ninyo, Lord God. Although we don't deserve, nandiyan kayo, Lord God, continually pouring your love, your mercy, your grace, O Lord God, sa amin. Maraming salamat. In your mighty name we pray.